Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pregnancy reveal na isang runner sa gitna ng Galaxy Manila Marathon, viral. Rider na nag-deliver ng parcel sa mismong kwarto ng kanyang customer, kinaaliwan ng netizens. Viral photo ng isang pari na nakangiti habang nag-a-assist sa misa ng obispo sa Parañaque. Dinipensahan ng Socom Ministry ng Quiapo Church. Daga natagpuan sa sabaw ng sinigang na isang restaurant sa Baguio City. Alkalde, pinaiimbestigahan ang naturang insidente. 7 estudyante sugatan matapos pagsasaksakin ng kapwa-estudyante sa loob ng paaralan sa Cavite. Babaeng nag-bungee jump sa Brazil, nasuwi matapos makalimutang ikabit ng staff ang safety rope. At courtside reporter Apple David may pa-hard launch sa 18-year-old na basketballistang boyfriend. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya sa araw na ito, sa higit 25,000 runners na lumahok sa 2026 Galaxy Manila Marathon noong araw ng kalayaan, paniguradong iba't ibang kwento ang pasan ng mga tumakbo. Gaya na lamang na isang runner na ito na ginawang mas espesyal ang makasaysayang running event matapos i-reveal ang kanyang pagdadalang tao habang binabaybay ang kahaba ng EDSA para sa 42-kilometer run. Ang report, ihatid ni Mili Borja. Isang kakaibang paraan ng pagbabahagi ng magandang balita ang ginawa ng isang runner mula sa South Caloocan matapos niyang gawing pregnancy announcement ang kanyang paglahok sa Galaxy Manila Marathon 2026. Ipinahayag ni Yuri Daet noong Biyernes na 2 buwan na siyang nagdadalang tao habang ipinakita ang kanyang ultrasound result sa mga race photographer habang tinatahak ang 42-kilometer route ng marathon sa EDSA noong June 12. Ayon kay Daet, noong April 17 niya na lamang siya ay magiging isang mommy. Sa halip na isang tabi ang matagal na niyang pinaghahanda ang layunin, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagtakbo sa ilalim ng gabay ng kanyang doktor. Aniya, kumonsulta muna siya sa kanyang obstetrician bago tuluyang magdesisyon na sumali sa marathon. Matapos sumailalim sa mga kinakailangan laboratory test at ultrasound, kinumpirma ng kanyang doktor na ligtas siyang makatatakbo dahil bahagi na ng kanyang aktibong pamumuhay ang pag-ehersisyo at normal naman ang lahat ng kanyang mga resulta. Ibinahagi rin ni Daet na matagal na niyang hilig ang pagtakbo mula pa noong kabataan at isa sa kanyang personal na pangarap ang makakompleto ng isang full marathon. Bagamat noong huling bahagi pa lamang ng 2025 siya nagsimulang sumali sa mga inorganisang karera, nananatili siyang determinado na abutin ang kanyang layunin. Patuloy pa rin siyang nagsisanay kahit nalaman ang kanyang pagbubuntis. Kabilang ang mga long run na umabot sa 25 km at 15 km sa mga linggo bago ang aktwal na marathon. Dahil wala siyang nararamdamang anumang pananakit o komplikasyon, ipinagpatuloy niya ang paglahok sa kompetisyon. Matagumpay namang nakompleto ni Daet ang buong marathon, na lalo pa niyang binigyang pakahulugan dahil hindi na siya nag-iisang tumatakbo. Ayon sa kanya, hindi tungkol sa paghabol ng personal record ng kanyang unang marathon, kundi sa pagpapatunay sa sarili na kaya niyang harapin ang malalaking hamon habang may isa pang munting pusong sabay na tumitibok sa kanyang sinapupunan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na trending story, kung may door-to-door delivery, sinong mag-aakala na mayroon din palang door-to-room delivery? Kung exceptional performance lang din naman ang pag-uusapan, paniguradong 5 stars na ang rating na matatanggap ng rider na ito sa viral video na ito. Ang rider kasi hinatid ang parcel diretso
sa kwarto ng customer nang hindi ito agad nasagot ang tawag. At ang kakuntsaba sa hanep moment na yan, ang chikiting na ito na walang ano-ano at pinapasok ang riders sa kanilang bahay. Biro tuloy ng netizens, ito na raw ba ang highest level of delivery? Maski ang e-shopping platform na nagasikaso ng delivery, napakomento na rin sa naturang kwelang eksena. Sa iba pang trending balita, pinotakte ng netizens ang viral photo ng isang pari habang nag-a-assist bilang Master of Ceremony sa misa ng obispo sa Parañaque City. Ito'y kung saan nakita siyang nakangiti habang nagtatanggal ng skull cap na sinasabing hindi angkop para sa isang sagradong gawain. Pero agad namang dumepensa ang Social Communication Ministry ng Quiapo Parish. Ang kanilang pahayag sa report ni James Galangue. Agad na dumepensang Social Communications Ministry o SOCOM ng Quiapo Church sa Maynila sa nag-viral na litrato ni Father Kevin Crisostomo. Ito'y kung saan sa kalagitnaan mismo ng misa ni Bishop Emeritus Francisco de Leon sa isang simbahan sa Parañaque City ay nakuha na siyang nakangiti habang tinatanggal ang skull cap ng obispo. Ang naturang reaksyon, agad na pinutakte ng netizens dahil hindi nila angkop para sa nasabing selebrasyon o sagradong gawain. Sa isang post kasi ng The Servants Chronicle sa kanilang Facebook page, dito nila inilarawan ang tungkulin ng isang Master of Ceremony o MC na siyang nangunguna sa pagsasaayos ng liturhiya ng misa. Kaakibat na naturang tungkulin ay ang madalas na kabahan gindi sa labis na kinakailangang pag-iingat na hindi magkamali at hindi mapagalitan ng magmimisa. Kaya naman ayon kay Benedict Canapi, ang coordinator ng naturang SOCOM Ministry, tanggapin anya ng netizen ang hinihinging paumanhin ng pari bagkus ibaling na lamang sa mga pari umanong may mas mabigat na kasalanan. Gaya na lamang raw ng mga paring nagnanakaw ng milyon mula sa donasyon ng mga tao at ginagalaw umano ang mga lingkod ng simbahan nang walang kamuwang-muwang. Kasunod dito, may ilan na rin ang dumepensa sa pari na masayahe lang daw anila si Father Kevin bagay na naging malapit siya sa ilang mga parokyano at kabataan. Samantala, tinawag namang judgmental ni Bishop Emeritus de Leon ang mga netizen na nambabasya umano sa nag-viral na pari. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi po sa mga kumakain ng kanilang tanghalian dahil sensitibo po ang ating mga susunod na mga balita. Isang daga ang nakita ng isang customer na nakalutang sa sabaw ng kanyang in-order na sinigang. Nangyaring insidente na yan sa isang restaurant sa Baguio City at ngayon iniimbestigahan na ng alkalde ang nangyaring insidente. Ang buong kwento sa report ni Rovic Manuel. Isa na siguro sa paboritong ulam ng maraming Pinoy ay ang mainit at maasim na sinigang mula sa manok, baboy, baka, hipon at marami pang iba. Pero paano kung habang ine-enjoy mo ang comfort food na sinigang, may makita kang sahog na daga? Bien du chagrin, affaibli par la page, suis malheureux. Nag-viral kamakailan ng isang daga na namataang nagpapalutang-lutang sa sabaw ng sinigang na hipon na order ng isang customer sa isang buffet restaurant sa Baguio City nitong June 13. Ayon sa caption ng uploader ng video, pagbalik niya sa kanyang mesa at sa paghalo nito ng sabaw ay may napansin itong kakaiba. At nang titigang mabuti, doon na sila napasigaw at napamura nang makita na isa pala itong daga. Doon na raw nagkagulo sa mesa at ang mas masaklap, nakahigop na umano sila ng sabaw. Ayon pa sa post, hinintay nila na may staff na mag-check at lumapit sa kanila. Ngunit sila pa pala ang lumapit para mag-report at niwala silang narinig na paliwanag. Dinedma para umano sila nang magpaalam na umalis dahil sa natamong trauma, bagay na sobrang ikinadismaya ng naturang customer. Agad na nag-viral ang video na yan sa TikTok at mayroon na ngayong higit 600,000 views. Kasunod ng insidente, naglabas naman ng pahayag ang restaurant at inanunsyong pansamantala munang ititigil ang operasyon. Magsasagawa rin daw sila ng general cleaning at pest control para hindi na maulit ang naturang insidente. Dahil dito, pinaiimbestigahan na ngayon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang viral video at ang rodent incident. Inatasan din ni Magalong ang mga lokal na opisyal na magsagawa ng mas mahigpit na inspeksyon at magpataw ng sanctions laban sa mga food establishment na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Mahigpit tayo dyan. So, after the investigation, magkakaroon ng paratang, magkakaroon ng punishment o penalty yung may-ari ng establishment na yon.
At ganun din sa iba. I hope na this will serve as a lesson to all the other establishment that caters to food. Samantala, humingi naman ng paumanhin ng alkalde sa mga naapektuhan na customer at tiniyak na mahaharap sa kaukulang multa at kaso ang sangkot na restaurant oras na mapatunayang lumabag ito sa sanitary regulations. Umaasa rin si Mayor Magalong na magsisilbi itong paalala sa mga food establishment sa lalawigan na panatilihin ang kalinisan para sa kaligtasan ng publiko. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dako naman tayo sa mga nangyaring karahasan sa labas ng Maynila. Sa ospital ang bagsak ng 7 grade 5 students sa isang paaralan sa General Trias, Cavite matapos ang isang karumal-dumal na krimen. Isa kasi sa mga estudyante ang biglang nanaksak ng mga biktima sa loob mismo ng kanilang classroom. Ang pinagtataka pa ng mga otoridad, ang suspect at mga biktima hindi pala magkakilala. Ang mga detalye tinutukan sa report na ito. Dugo ang isinugod sa ospital ng 7 grade 5 students na ito matapos naman ng pagsasaksakin ng isang babaeng grade 8 student gamit ang kitchen knife sa loob mismo ng kanilang paaralan sa barangay Santa Clara, General Trias, Cavite umaga nitong June 16. Dalawa sa mga biktima ang kinailangan pang operahan dahil sa tindi ng pinsalang tinamo. Ang suspect bigla na lang umanong umatake ng walang dahilan habang nasa meeting ang kanilang mga guro. Batay pa sa inisyal na investigasyon, transferi ang suspect at hindi nito kakilalang kanyang mga biktima. Agad din kinansilang klase sa naturang paaralan upang tiyakin ng seguridad ng iba pang mga estudyante. Sa opisyal na pahayag ng Bethel Academy, nangako itong aalalay sa mga gastusin, psychosocial assistance at iba pang uri ng suporta na posibleng kailanganin ng mga biktima. Bukas din daw ang pamantasan na makipagtulungan sa mga otoridad para sa isang mabilis at transparent na investigasyon. Nanawagan din ito sa publiko na huwag nang ipakalat pa ang mga pangalan, larawan o video ng mga menor de edad na sangkot sa krimen. Sa isang hiwalay na pahayag, tiniyak din ng Schools Division Office ng General Trias ang agarang aksyon kasama ang mga kinauukulan para sa anilay, mabusisi at patas na investigasyon nang may pagsunod sa alituntunin ng Child Protection Policy. Ayon naman kay Mayor John Ferrer, nakakuha na rin sila ng inisyal na testimonya mula sa suspect bago ito kinuha ng City Social Welfare Development Office. Kasunod ng krimen, ipinag-utos na rin ng alkalde ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa lungsod. Hindi pa malinaw sa ngayon ang ugat ng naging pananaksak. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa iba pang kwento, dako naman tayo sa ibang bansa. Pasintabi po muli dahil sensitibo pa rin ang ating susunod na paksa. Nasawi ang isang babae sa Brazil na nag-bungee jump matapos makalimutang ikabit ng mga staff ang safety rope nito. Inaresto naman agad ang 3 staff habang nagpapatuloy ang nasabing investigasyon. Narito ang report ni Dustin Bayog. Kalunos-lunos ang sinapit ng 20 anyos na babae matapos itong mag-bungee jump sa Skeleton Bridge sa Sao Paulo State sa bansang Brazil. Ang sana kasing thrilling experience ay nauwi sa pagkasawi ng kinilala na si Maria Eduarda Rodriguez de Freitas. Ito ay matapos makalimutan ng staff na ikabit ang safety rope sa biktima bago ito ihagi sa naturang tulay. Huli na ang lahat na mapansin ng mga nanonood na hindi nakakabit ang tali at bumagsak ang biktima sa taas na 40 meters o katumbas ng 131 feet. Sa isang panayam sa international media, sinabi ng isang nurse na nasa pinangyarihan ng aksidente na may malay pa ang biktima pero kalaunan ay hindi ito nakaligtas. Agad namang inaresto ang 3 lalaki sa kasong homicide with dolus eventualis na ibig sabihin ay alam nila ang panganib na nangyari pero itunuloy pa rin. Samantala nagpapatuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pananagutan sa nangyaring aksidente. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, ilang linggo matapos makatanggap ng pambabatiko sa social media dahil sa kanilang malaking age gap, may pa-hard launch ang courtside reporter na si Apple David sa kanyang basketballistang boyfriend na si Chad Gamad. Ang post ni David at samot-saring reaksyon ng netizens. Sa report ni Showbiz Angel.
Loud and proud na talaga ang courtside reporter na si Apple David sa kanilang relasyon ng basketballistang si Chad Gamad. Ang sports personality may pa-hard launch sa kanyang 18-year-old boyfriend sa TikTok, tampok ang video compilation ng kanilang sweet moments together. Ito'y sa kabila ng mga pambabatikos na kanyang natanggap dahil sa kanilang 15-year age gap. Naka-off naman ang comment section ng video na mayroon na ngayong 1.3 million views. Nang mag-live nga sa social media, tila dead ma ito sa mga opinyon ng netizens. Kabilang na sa tawagan nilang magkasintahan na inusisa ng ilan. Kasi sabihin na naman, literal baby kasi mami ka at baby mo siya. Ay, nakaka-offend yun. Baby. Call sign namin, baby. Una rito nanindigan si David na hindi raw case ng grooming ang kanilang relasyon. Yun yung nangyayari sa amin, malayong-malayo sa grooming. So, wag niyo ipilit. Pero kung gusto niyo ipilit, again, go. Story niyo yan. Last May nang kinumpirma ng courtside reporter ang kanilang relasyon ni Gamad na naglalaro para sa Letra Knights. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.